Hi, ako nga pala si Sedi. 9 years na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Nagbablog ako para i-document yung journey ko kung paano ako makakawala sa pagiging OFW. Pero kung paano ko gagawin yon, hindi ko pa din alam. Hi guys, it's Monday morning. Isasama ko kayo kung saan ako nagtatrabaho. Ang trabaho nga pala namin ay nag-uumpisa ng 5:30 AM. Uy! Papal! 6 years na nga pala ako nagtatrabaho sa company na to. Ang trabaho ko nga pala ay CNC operator, pero nakapasok ako dito nang walang experience. Alam nyo ba na 25 years old lang ako nung pumasok ako dito? Kwentuhin ko na nga rin pala kayo. Etong company na to ang una nag-hire ng mga employee galing Pinas. 2006 nung una sila makapunta dito. Wala pa daw working visa nun, kaya nauwi daw sila kada 3 buwan. Wala pang araw masyadong mga Pinoy nun. Ang mga nakikilala daw nila ay yung mga Pinoy na merong asawa or nasa housekeeping. Sa bagay, nung dumating kasi ako ng 2017, halos nasa 900 lang daw ang mga Pinoy, sabi ng embassy nun. Ngayon, sobrang dami na. Ngayon kasi, open na ang Czech Republic sa mga Filipino employees. Kaya sa mga naghahanap ng trabaho dito, tingnan nyo sa mga agency sa Pinas, ang daming hiring. Na. Eto, lunch break na. 2 minutes drive nga lang pala mula sa company hanggang sa bahay. Kumakain lang ako ng lunch dito sa bahay pag nandito yung asawa ko. Pero pag wala, sa company lang ako kumakain. Zo! Yun, ako pa nagantay. Parang baliw. Alam niyo ba na hindi ako marunong mag-forklift nung pumasok ako dito? Dito na lang ako natuto. Tinuruan ako ng kawork ko. Sa mga nag-iisip pala kung ano yung ginagawa namin, nagbe-bending kami ng metal. Dito, coffee break na. Dito sa amin, pag 12 hours duty, meron kaming 4 na break. 3 10 minutes break, pati isang 30 minutes break. Kaya ito yung time na tumatawag ako sa anak ko. Pinagmamadali ko nga siya kasi 10 minutes lang ang break ko. Sobrang laki ng adjustment nung nag-abroad ako. Solong lalaki kasi ako sa magkakapatid. Bunso pa. Tapos ang tatay ko din is OFW, kaya medyo spoiled ako. Kaya nung nagtrabaho sa abroad, dito ko na naranasan lahat ng sakripisyo. Kaya saludo sa lahat ng mga OFW.
Kaya bibigyan ko ulit kayo ng munting paalala. Hindi ka nandyan para manatili. Nandyan ka para maghanda. Bawat oras na ginugugol mo sa trabaho, bawat sakripisyong tinitiis mo, may dahilan. Kahit mabagal ang ipon, hindi nasasayang ang pagod kung malinaw ang pangarap. Huwag mong ikumpara ang timeline mo sa iba. May kanya-kanya tayong laban. May kanya-kanya ring proseso. Ang mahalaga, araw-araw kang gumigising na may direksyon. Kahit paunti-unti lang ang galaw pasulong. Darating ang araw na masasabi mo, buti na lang hindi ako sumuko. At sa araw na yon, maiintindihan mo na ang lahat ng hirap mo ngayon ay investment para sa buhay na pinapangarap mo. At hanggang dito na lang. Ciao! Oh, nilalaki ng snow.